Si Dattatreya Jayanti. Nagkatawang tao ang Panginoon bilang si Dattatreya, ang anak ni Narisi Atri at Anasuya. Ang kasaysayan ng kapanganakan ni Dattatreya bilang isang anyo ng Panginoon ay nabanggit sa Brahmananda Puranya sa kwento ng isang mapagkalingang asawa. Sinabi roon na si Anasuya, ang asawa ni Rishi Atri, ay nanalangin kina Panginoong Brahma, Vishnu at Shiva. Mga mahal kong Panginoon, kung kayo'y nalulugod sa akin at nais ninyong bigyan ako ng biyaya, hinihiling ko na kayo'y magsanib at maging aking anak. Srimad Bhagavatam 1.3.11. Noong unang panahon, ang ninuno ni Panginoong Krishna, si Haring Yadu, ay nakakita ng isang batang Brahmana na namuhay bilang isang abaduta o isang ganap na nagpakalaya sa makamundong bagay. Kahit wala siyang pag-aari, siya'y nagniningning sa kalusugan at kasiyahan. Lumapit si Yadu sa abaduta na nagngangalang Dattatreya at tinanong ang lihim ng kanyang masayang kalagayan. Tumugon si Dattatreya na natamo niya ang kaalaman mula sa 24 na guro dahil sa mga aral na natutunan niya mula sa kanila. Siya ay malayang nakapaglalakbay sa daigdig. Pinaliwanag niya kay Yadu ang kanyang mga natutunan. Pinaliwanag ni Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Sinabi ng abaduta, hindi katulad ng iba. Hindi ko tinitignan ang mga bagay bilang kasangkapan ng kalayawan, kundi bilang mga guru. Ang iba'y nawawalan ng pagkakataon sa paglilingkod sa guru dahil sila'y nabubuhay sa mental na antas. Sa pamamagitan ng matatag na katalinuhan, malaya akong nalilibot ang mundo. Nananatili sa yoga at hinahanap ang layunin ng mapagmahal na devosyonal na paglilingkod. Sinisikap kong malampasan ang lahat ng hadlang gamit ang karunungang natamo ko mula sa aking 24 na guru. Itinuro ni Srila Sarasvati Thakur na dapat matutunan nating makita ang kalikasan bilang isang pagpapahayag ng mga guru. Ang kalikasan mismo ay isang anyo ng kaluluwa ng Supremo na nagtuturo sa atin ng mga aral ukol sa pinakahuling katotohanan. Ang tunay na guru ay yaong nakikita ng guru sa lahat ng bagay. Ang 24 na guru ni Dattatreya, ang lupa. Natutunan ni Dattatreya ang pagtitiis at katatagan mula sa lupa. Ang hangin. Natutunan niya ang halaga ng kalayaan at pagdetachment mula sa hangin. Ang langit. Napansin niya ang kawalang hanggan ng langit at natutunan ang kahalagahan ng pagiging bukas at walang hanggan. Ang tubig. Mula sa tubig, natutunan niya ang pagiging mapag-adapt at kalinisan ng puso. Ang apoy. Sa apoy, nakita niya ang kapangyarihan ng pagbabago at pangangailangan na linisin ang sarili mula sa mga dumi. Ang buwan. Ang pabago-bagong anyo ng buwan ay nagturo sa kanya ng pagiging pansamantala ng buhay at ang kahalagan ng pag-aangkop sa mga pagbabago. Araw. Mula sa araw at di makasariling paglilingkod ng araw, natutunan niya ang kabutihan ng kaalaman at paglilingkod. Sa kalapati, sa pagmamahal ng isang kalapati sa kanyang mga inakay, natutunan niya ang aral ng walang hanggang pag-iimbot na pagmamahal.
Ang sawa. Ang kasiyahan ng sawa, kahit walang pagkain, ay nagturo sa kanya ng disiplina at pagtitimpi. Karagatan. Mula sa kalawakan ng karagatan, natutunan niya ang pagpapanatili ng katahimikan sa gitna ng mga pagsubok. Gamo-gamo. Ang pagtutok ng mga gamo-gamo sa apoy ay nagturo sa kanya ng hindi natitinag na dedikasyon sa landas espiritual. Bubuyog. Sa sipag at tiyaga ng bubuyog sa pag-ipon ng pulot, natutunan niya ang halaga ng masinsinang pagsisikap. Elepante. Ang lakas at pagtitiis ng elepante ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng tiyaga at pagtitiyaga. Usa. Mula sa pagiging alerto at mabilis ng usa, natutunan niya ang kahalagahan ng pagiging mapagbantay. Ang taga-kolekta ng pulot ay nagtuturo sa kanya ng aral ng hindi pag-aari at pagiging malaya sa pagnanasa. Natutunan niya kay Pingala ang masamang epekto ng pagnanasa at ang daan tungo sa kaespiritual na kalayaan. Sa ibon, sa pagbitaw ng ibon sa mga makamundong bagay, natutunan niya ang halaga ng pagiging payak. Ang bata, mula sa inosenteng bata, natutunan niya ang diwa ng pagkamausisa at ang pagiging nasa kasalukuyang sandali. Dalaga. Ang kagandahan ng dalaga ay nagturo sa kanya ng panandaliang likas ng panlabas na anyo at ang paghanap ng panloob na kagandahan. Ahas. Ang kakayahan ng ahas na magpalit ng balat ay sumisimbolo sa proseso ng espiritual na pag-unlad at patuloy ng pagbabagong anyo. Gagamba. Pinagmasdan ni Dattatreya ang gagamba habang hinahabi nito ang sapot at natutunan ang sining ng maingat na pagkilos ng walang pagkakabit sa bunga ng mga gawa. Uod. Ang pagbabagong anyo ng uod patungo sa paru-paro ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng metapurposis at pagtanggap sa pagbabago. Bubuyog at lotus. Mula sa ugnayan ng bubuyog at lotus, naunawaan ni Dattatreya ang kahalagahan ng relasyon ng guro at disipulo at ang pangangailangan ng pagsuko. Haribol.